Easton. Astrid, what would you like to be when you grow up? I want to be when I grow up as a mom. Gwapa tanan na sinday asyad kayo na paghalin niya sa balay sang aga. Pero pag abot mo dito sa school, do kinumos ng itsura niya. G'day mga tita and tito, hello from Australia. So ay ambot na lang, nag-graduate na gandang bata ko. Sinundo muna namin doon si Lola sa bahay niya tita para ma-witness niya naman ang graduation ng pinakabata niya na apo ba. Kasi Inday Ashid mo ng pinakabunso ngayon. Last week pa lang nakatanggap na ako ng reminders na graduation ni Inday Ashid ngayong hapon. So gin-make sure namin talaga kung ano mga dadalhin, ano mga isusuot, ano. Wala lang, basta lang yung parang panglaro-laro lang Toink. Yes, ganun talaga lang dito. Parang formality lang bala na mga tapos na sila. Wala talaga yung mga garbo-garbo na mga damit-damit. Sabi nga anong sa comment natin na simple lang, nasa simpleng damit, nasa classroom lang. Nagapaapagan si teacher. Kasi galing nga yan sila ng laro-laro. O binihisan ko naman maganda yan si Ashid kanina mula ng pag-alis ng bahay. Pagdating ko doon, na-surprise na lang ako. Sabi ko, saan kayo galing, B? Sabi niya doon nag-play daw sila sa mud. Naglutak-lutak daw sila. Nabasa yung damit niya na maganda. So wala tayong magawa niyan tita. So hindi naman natin yan siya mapagbihisan o masuklayan kasi nandun man sila nang galing sa loob. Very simple lang talaga dito. Unlike sa atin dyan sa Pilipinas na maggasto yung mga parents, yung iba kahit hindi na nila kaya, naghahanap talaga ng paraan kasi yun yung parang required ba. Magkautang-utang talaga ang mga parents. Kaya alangan naman yung anak mo lang ang hindi maganda dun sa graduation nila. Pagkatapos ng graduation yan, pabunggahan na naman yung mga handa-handa dyan. Very simple lang talaga yung mga ganito dito sa amin. Walang kuskus balungos ba? Why hassle? Hindi ka na ma-stress kasi kahit nga kanina, walang mga award yan dyan. Walang mga best, walang mga top, ganun. Walang mga special mention. Puro yan sila lahat special. Best lahat sa mga bagay-bagay na yan. Pantay-pantay. Walang maiwan dito. Na para mga bata na nandyan ka lang sa tabi-tabi kasi si mas magaling, si ganito ang mas magaling, ikaw wala kang kwenta, ganun. Wala. Mostly makikita mo dito, yung mga bata, tulungan sila ba kung may makita sila nga medyo na behind na bata, gina-push up nila, pag ginatulungan nila ganyan, you can do it, well done. Tapos gina-cheer up nila, gina-clap, ganun. Nung gintanong na sila ng mga ano ang gusto mo paglaki, ang Inday Ashid of course, gusto niya maging nanay katulad ko. Yung katabi niya na lalaki, gusto maging pilot ngayon, tsaka driver ng mga helicopter, tsaka mga aeroplano dyan. Nagsabat si Inday Ashid, sabi niya, wow, very good na plano mo to Pero nung umuwi na kami dito, tinanong ko talaga si Inday Ashid kung ano yung gusto niya maging laki. Ayaw niya ba maging doktor, maging nurse? Ay gusto niya talaga maging nanay kasi maganda daw magluto-luto, mag-ukay-ukay daw ng ginisa daw na may mga kamatis. Bongga. Gusto niya lang pirmi lang siya magluto ng lauoy ba. Kung happy kami na mag-asawa sa achievement ng anak namin nga nag-level up na siya. Charot. Ay, mas happy ang lula niya tita na hindi daw namin siya kinalimutan. Kinuha daw talaga namin siya doon para makakita nga ma-witness niya yung graduation ng kanyang bunsong apo. Kasi sabi ko naman, bakit man ikaw kalimutan kaya ikaw man ang pinakarena dito sa pamumuhay namin. Charot. Ay, sa totoo lang, tita, very happy siya ngayon Nakita niya din si Inday Ashid, tsaka ginbigay talaga ni Inday Ashid yung kanyang certificate doon, tsaka yung kanyang libro-libro ba. So, next year, sa February na, yan na yung school ni Inday Ashid, malaki na doon sa kabila na bakod lang ang pagitan, no? Bakit nga ba ayaw mag-absent ni Ashid sa school? Maliban na talaga kung may sakit siya na hindi na talaga kaya ng katawan niya. Nagka-count line siya palagi kung ilang tulog na lang babalik na sa school. Kasi naman dito, ibang way of learning nila. Dinadaan nila sa laro-laro ba? Laro-laro na matutunan mo talaga na hands-on. Hindi lang talaga yung mga puro theory na mga ganyan ba? Marami sila mga libro, takbuhan, naglaro sila sa putik, may mga gawain sila dyan, nag-garden, mga prutas, may mga kamatis, kahit na ano mga gripang tanim nila dyan. Naga-painting, naga-play sila ng mga instrument, nagapunta sila sa mga museum, may mga excursion sila, nagapunta sila sa beach, they're learning about the fish, yung mga creatures nandoon. Maraming mga bagay-bagay na naga-enjoy sila as they learn ba. Unlike nung nasa Pilipinas, nung si Ate Celeste, ay may exam magsulat ng mga pangalan, tapos yung parang napipressure yung bata ba, maliit pa sila, hindi na nila na-i-enjoy. Minsan ayaw na magpunta ng school kasi natatakot gani, kay mga hindi nila alam ang gagawin. Mula kinder hanggang high school, hanggang nag-college, ang bakbakan mo, ilang taon na pag-aral mo, tapos hindi ka din makahanap ng trabaho, kailangan mo ng baker, ay litsugas na trabaho ito. Ay, sorry lang.
Joke lang. Pero sa totoo lang, pang world class talaga ang galing ng Pinoy. Mga matatalino talaga. Ang kulang lang sa atin talaga yung support. Tsaka marami sa atin mahirap. Kaya hindi natin kaya ihabulin yung mga ibang other countries na mga social sa mabubungga sila ba. Mabilis lang makahanap ng trabaho dito. Kahit na ngayong high school, nag-part-time na sila sa mga groceryhan, no? O tapos pag gusto mo naman magkuha ng certificate, kung gusto mo trabaho agad, tapos mag-uni ka o mag-support din ang government niyan, bayaran mo pagkasweldo mo. Priority, lahat na makapagtrabaho dito para hindi ganit kayo pabigat sa gobyerno at sa lipunan. Ay.